At muli kong pinabalikan si Tatay Lito kay Marcos upang kumustahin at padalhan ng munting handa ngayong palapit na ang Pasko. At lumusong nga sila Marcos ng tubig baha para lang marating ang kanilang tirahan. Mas malakas pa yung ulan at dire-diretso Ay, abot yan dyan. ng tubig. Tubig. Sa iyo, Tatay Lito, ano yung pinakamahalaga sa iyo kapag dumarating yung Pasko? Masaya. Masama-sama kami lahat. Yun ang malaga sa akin. Nakakaisang biyahe ka pa lang ngayong araw. Tay, wala ba ditong ibang dinadaanan kayo? Talagang sadyan dito lang? Wala. Eh, grabe, ano? Ay, Paano yan kapag yung... Punta ako nga, butas-butas na. Oh. Nandito tayo ngayon mga kabayan sa bahay ni Tatay Lito at ngayon lang ulit tayo nakabisita. Muli, welcome back po dito sa channel ni Commander ni Marcos. At samahan nyo kami na bisitahin sila at muli, advance Merry Christmas po sa lahat. At sana nakapamili na kayo ng mga susuotin nyo ngayong Pasko at panghanda nyo. Tara, samahan nyo po kami. Baha lang dito. Ayan, maputik. Buti nakabuta. Buti na lang, nakabuta tayo. Ay. Walang problema pala to pag nakabuta. May ginalang po at binilan din tayo ni Commander ng buta na magagamit. Putik talaga oh. Ay, grabe. Putik nga pala talaga. Okay lang yan. Ano, paano ka, Rans? Ha? Okay. Taas ko na lang itong pantalon ko. Kasi hindi ko alam kung malalim o hindi. Tara. Ha? Ha? Okay na po ako dito. Si Rans lang ang wala. May nagpapahiram sana sa atin ng bota dun. Nanay. Oh, malalim. Ha? Kaya mo. Titingki na lang ako. Ha? Okay lang, kaya mo. Okay na yan, kahit mabasa. Yun, pumasok na. Naramdaman ko na. Oh, Diyos ko, malalim pala. Ang hirap pala po ng dinadanas dito nila Tatay Lito. Ay, grabe. Ayun, basang-basa na yung loob ng ano ko. Pumasok na sa loob. Mahina yung buta ni Commander. Pang ano lang, pang mababawan lang. Hindi pwedeng pang malaliman. Dito sa Tatay Lito. Tay, grabe pala ang baha dito sa inyo. Ay, dito nga, oh. Abot dito. Akala ko pwede yung buta ko. Basa pa din. Liit pa ay. Oo. Basa yung pantalon ko. Ayos lang yan. Oo. Nagpalit na nga ako ng buta kasi sabi baha nga daw dito. Ba? Kamusta po tay? Ba, ito lang. Ano namin, ngayon pa lang naupa yung bagyo, ay, nung tubig. Ngayon pa lang nahupa? Pati dito sa inyo? Oo. Basa-basa bugaw. Tatay, dito ka tatay. Lipat tayo dito. Medyo madilim dito ay. Nag-deliver po kayo ngayon tay? Ma-deliver ko maya-maya. Pero nakapag-deliver na kayo ngayong araw? Oo, isang biyahe lang. At nang punta ako ng ano, inatid ko sa senior yan.
Nakakaisang biyahe ka pa lang ngayong araw. Tay, wala ba ditong ibang dinadaanan kayo? Talagang sadyan dito lang? Wala. Eh, grabe, ano? Oo. Paano yan kapag yung... Punta ako nga, butas-butas na, oh. Ayo. Dahil sa kakadaan mo dyan. Paano na lang pala tatay kung mas malakas pa yung ulan at dire-diretso Ay, abot yan dyan. ang tubig? Yung tubig. Ay, ganun. Di ba nabanggit mo sa akin, hindi nyo sariling lupa to, no? Doon sa hipag ko ito. Hindi ba kayo nagkaroon ng lupa noon na ano, na medyo mataas-taas, hindi ganito? Ay, wala. Wala. Hindi kayo nagkaroon. Sayang naman ano, kasi kung Sayang. nagkaroon man lang sana kayo ng lupa na ano. Hindi man ako nag-interest noon ay. Bakit po? Dami nag-ano ito ng ano, nag-ano ng lupa, hindi man ako nag-interest. Ganyan kasi dito mga bayan noong araw, yung mga tao dito Kaya ang walang hilig masyado sa sa lupa. Kaya ayan, ganyan, pagdating ng araw, tsaka lang may isip din. Parang parents ko din ganun din naman. Wala silang hilig sa lupa, kaya kami wala din kami lupa. Kumbaga ganun. Okay, ngayong araw pangalan Tatay Lito. Ibig sabihin lalabas pa po pala kayo. Mga makakailang ngayong oras na ito na alas 3, makakailang ikot pa kayo niyan. Isa lang, isang biyahe lang yun. Isang biyahe lang. Okay, nakita ko na po pala yung anak nyo, na-meet ko na yung anak nyo. Doon nga pala siya sa binibila namin, lalaki doon na nag-a-assist sa amin. Tinatanong ko nga siya kanina kung kamusta yung pagtatrabaho, ayos naman daw. Medyo mahihain lang yung anak mo. Biyahe lang yun. Ano? Hindi masyadong kwento, pero palangiti. Pero mabait yun. Hindi yun, wala sa ano yun. Mabait talaga yun. Mabait po. Palagi lang siya sa amin nakangiti. Sa lahat ng mga anak ko yun ang pinakang mabait. Pinakamabait. Tsaka mas pinakasigurong nakakaunawa, ano? Oo. Sa sitwasyon, isipin nyo na lang, huminto siya ng pag-aaral kasi nga, kita niyang hindi nyo kaya. Di ba? Nagtrabaho na lang. Tatay, malapit ng Pasko. Merry Christmas. Kamusta po ang magiging Pasko nyo? Boy, ayos lang. Kahit na kaunting handa na okay lang yun. Kaunti. Basta meron ng ano kami. Hindi, nung po bang Tatay Lito, nung bang mga nakaraang Pasko, kamusta ang naging Pasko ninyo? Ayos lang. Ayos naman. Kasama-sama ba kayo ng mga anak mo dito? Magsasama-sama naman. Nag-aanda rin ako kahit papano. Naghahanda naman kayo kahit paano. Ano ang kadalasan yung inahanda kapag ganyan? Spaghetti, tikoy, bihon. Kasi nabanggit nga sa akin na Tasty. Yung mahilig daw. Maraming bang bata dito? anak ng ano. Bakit ang sabi nung amo ng anak nyo ay maraming bata dito? Wala Marami na. Ha? Marami? Mga anak na. Marami talaga? yan o, isa lang yan o. Mga nagpupuntahan dito. Nagpupunta. Anak ni Mama sa Apo-apo. Ako, nandun sa kabila. napupunta po sila. Doon ko lang muna pinatuloy at bahagi nga dito, hindi sila makakailis sa maayos. Kaya pala sinabi sa atin na maraming bata dito. Kasi totoo palang maraming batang pumupunta dito kapag araw ng Pasko. Ano tatay? Ay, oo. Langamasig sa akin. Lahat naman nabibigyan ng pamasko. Binibigyan ko rin kahit paunti-unti. Yan ang mahalaga. At least maramdaman ng bata na kasi ang bata naman, konting lang masaya na yan. No, tatay, Lito. Paano itong mga nakarang tag-ulan pala? Dire-diretso pa rin mapagdi-deliver mo? Ay, diretso pa rin. Kahit puyog-puyog na ko dyan. Okay lang sa akin. Ano yung puyog tay? I-translate mo sa ibang Basa-basa. Yun, baka hindi maintindihan ng iba natin mga manood. Si Tatay Lito daw ay kahit basang-basa na sa lalako, okay lang sa kanya. Basta mahalaga magkaroon ng konting income. Ano tatay? Paano ang New Year ninyo? Sama-sama pa rin ba dito o may kanya-kanya na? Ay, sama-sama pa rin. Nabisita rin dito. Napunta pa din naman sila Napunta dito. lahat sila. Tatay Lito, ilang taong ka na nga po? 61 ako. Ilan ba ang pasok sa senior? 65. Ibig sabihin may nakukuha ka ng pensyon. Wala. 65 ko nakakuha. 65? Bakit parang pataas ang pataas yata ang senior? Imbis babaan bakit parang pataas ang 65 pataas? ako nakakuha. 65 ko nakakuha. Di ba dati ang senior ano po yung senior dati? 59. Oh, di ba? Nakakuha Alam na. ko 50 plus lang ay. Nakakuha na. Ay, nakakuha ay 66 na. Aba, parang iba yata ang nagiging palugso yata ang gobyerno natin Ay, ganyan Sir, talaga. baka ikaw ang Ngayon pa lang. makakatulong kay Tio na makakuha ng late registered niya para maasikaso yung senior.
Late registration, bakit hindi ka nakarehistro? Hindi ako nagka-register dito. Wala. Wala kang PSA? Wala. Hindi ko alam. At nasa kabundukan kami nung araw ay malilito kami. Taga Ha? San Narciso yan. Buklat yan. Sabi ko, Pwede naman ipabuklat dyan sa munisipyo. Taga San Narciso yan. buti Ha? ko. Son. Ko na po sir ay wala. O di, ang gawin mo na lang, late registration sa PSA, sa DAIT. Yan ang gagawin mo, late registration ka. Ano, after ng New Year, mag-asikaso po kay tatay. Bibigyan namin kayo pamasahe pagkatapos tapusin nyo muna itong New Year. Tapos, punta kayo ng DAIT sa may Kapitolyo, nandun ang kuha ng PSA. Magpa-late registration kayo para yung sa ganun ay makapag-pension ka. Yung palang problema, wala kang papel. Wala akong papel. Yung kaya ko nakapag-aral, dinaya lang ng mga tiyahin ko yung ko. Parang pumunta sa eskwela para makapasok ako. Dinaya lang. Hindi, sinabihan nung pare na ipasok daw muna ako. Pag ako marunong na magdasal, saka ako bibinyagan. Sabi ng pare. Maliit pa naman ako nun. Baka ako na yung mga 7 na taon. Mga 9 years old ka noon. So, si Tatay Lito pala ay may problema po pala ito sa papel, mga kabayan. Kulurum pala ito si Tatay. Kulurum pala ito si Tatay Lito. MPA pa. Kulurum ka pala, Tatay. Parang Dapat daw si masikaso mo po yun para magkaroon ka ng pensyon, para makareceive ka. Kasi sayang yun, Kasi para sa inyo talaga yun ay. Pero nagtataka ako, bakit parang pataas ng pataas yung edad ng senior, di ba? Na imbis dapat nga babaan kasi bibihira na ngayon ang dumarating sa ganyang edad. Marami ngayon namamatay na ng mas bata pa, kaya dapat mas babaan pa nga dapat. Bagkus mas tinataas pa pala. Ngayon ko lang narinig na 60 plus na pala ang 75, hindi pa nakakakuha. Grabe. Napakahirap talaga dito sa bansa natin, mga kabayan. Sa atin. Alam ng mga nasa ibang bansa yan kung gaano yung diferensya ng Pilipinas talaga sa ibang bansa, di ba? Sobrang laki ng diferensya. Dito sa atin, ang tagal mo nang mag-aantay bago makatanggap sa gobyerno. Tapos, pataas pa ng pataas ngayon pala. Pag di mo binali dito ang pag di yung hindi ka makakakuha. Kailangan ulian mo para makakuha ka ng makasama sa pensyon. Okay. Tatay Lito, may iba ako, may tatanong ako sa iyo. Sa iyo, Tatay Lito, ano yung pinakamahalaga sa iyo kapag dumarating yung Pasko? Masaya. Masama-sama kami lahat. Yun ang malaga sa akin. Ano yung pinaka-importante para sa iyo? Tatay Lito, parang hindi gumagaling yung ubo mo Na lang. Kasi alam mo, tatay, kung bakit? Lako ka ng tubig kahit na umuulan. Lamig lang yan. Madali lang. Ang kala natin madali, mamaya hindi natin alam malala na pala. Hindi. Alcoholic lang ang kailangan yan. Maging alcoholic lang. Oo. Kaigit wala kayong bisyo, magugustuhin niyo pa maging alcoholic. May problema ka ba, tatay? Wala. Sigurado po kayo? Wala. Wala akong problema. Pwede kayo magsabi sa amin kung may problema ka. Wala. Wala naman, masaya naman kayo. Basta ako, buhay pa naman si Mrs. Mas maano pa mga bata. Masisigla pa. Okay. Sige, sa ngayon, tatay, nagpunta kami dito kasi nga may pinapabigay si Commander sa iyo dito na pangdagdag nyo doon sa panghandaan nyo ngayon darating na Pasko. Ito. At ang tinatanong ko kasi kanina yung anak mo kung anong mga gusto niya at kunin niya doon sa tindahan para dagdagan nyo. Kaso nga lang ayaw magsabi ng anak mo at nahihiya. Kaya ang pinagdidesisyon ko na lang yung mga tindera doon. Sabi ko sila nang bahala maglagay dito sa box kung ano yung sa tingin nilang pwede nyong ihanda. Nay, lagay mo nga po ito dyan, Nay. Paghaluin ninyo yung pansit tsaka bihon. Tapos may spaghetti dito. Dyan, Nay. Tapos bahala kayo kung gusto nyo baka mamaya makaisip kayo magsalad. Pwede naman yan. Tapos
Kapag, di ba, sabi mo, nag-i-slice bread kayo, hindi naman pwedeng bumili ako ngayon ng slice, anong petsa pala ngayon. Magpalaman kayo. Tapos, ito, nilagay ito ng tendera. Di ko alam kung anong gagawin dito. Ano ba gagawin dito, Nay? Tikoy. Malagkit. Anong gagawin dito? Tikoy. Bahala kayo. At, Dadagdag doon sa 3 kilong tikoy. okay, sige. At siya po ang naglagay dyan. Wala po talaga akong idea at wala man kasi kaming Pasko. Hindi man kami naghahanda. Ito, pang Ricardo yata yan. Gatas, baka kailangan nyo sa... Sa tikoy yan. Tapos may asukal dito. Diyan nyo muna. Pandagdag nyo daw yan sa panghanda nyo, sabi ni Mrs. No? Para kung may dadagdag mo kayo, di konti na lang. No, Tay. Okay, Tay. Ngayong nalaman ko na may problema pala kayo sa papel mo, tutulungan ka po namin. Basta tapusin lang muna natin tong taon. Ano? Ha? Kasi baka hindi nyo rin naman maasikaso ng ayos. O kaya tapusin lang itong Pasko. Kung bukas ang PSA, di mag-asikaso kayo. Kaya mo ba? Ha? Kaya mo ba? Kaya, pag magpapasama ko doon sa anak ko. Magpapasama ko doon sa anak ko. Kay J. Mark. Okay, yung nagtatrabaho doon. Ikaw, tatay, nakita ko kasi sa anak mo. Nakita ko mabait yung anak mo. Kahit hindi mo sabihin, nakita ko naman yun sa anak mo, no, na mabait. Kasi every time na doon kami mamimili ng mga groceries, siya yung pangiti-ngiti lang, ganyan. Tapos nung una nga, ewan ko kung tatandaan pa ng anak mo, hindi ko alam na anak mo siya. Sinabihan ko siya na medyo, nung first time niya kasi doon nakita ko, nalilito siya sa ginagawa niya, natataranta. Tapos medyo nakikita ko sa mga kasama niya na hindi nagiging komportable kasi nga medyo nalilito pa yung bata. Kaya sinabihan ko sa kanya na huwag mo sukuan tong ginagawa mo. Kasi baka dahil lang sa hindi mo makabisa ngayon, bukas hindi ka napapasok. Sabi ko sa kanya, tiyagaan mo lang kasi mas mainam sa panahon ngayon na may trabaho. Hindi ko alam kung tanda pa yan ang anak mo, pero sinabi ko sa kanya, sawa naman ng Diyos ay tumagal naman ng pabalik-balik kami doon, nandun pa rin yung anak mo na nakikita ko. At ngayon, alam na niya yung ginagawa niya. Marunong na. Nag-ano ko doon ay marunong na siya magkwenta. Nag-ano ng mga paninda. Tatay, pasensya ka na sa tatanong ko. Ito po bang anak nyo ay medyo ano ba yung napapansin nyo sa kanya? Medyo meron ba siyang time na parang medyo slow, ganon? Medyo mabagal mag-pick up ng mga bagay-bagay? Sino? Yung anak mo? Si Ransa lang, tatay. Hindi, yung anak mo, tay. Hindi, ganun talaga yun. Ganon talaga siya. Oo. Para siyang munggulod. Ay, siya ganon. Oo. Dito mga kabayan, Lagi talaga. sablay. Kaya inaano ko lang, tinatanong ko lang kay tatay kasi yun yung nakita ko ay, syempre nag-observe din naman tayo sa tao. Sanay ako dyan na, kumbaga ay mapag-obserba talaga sa mga nakakausap natin, sa mga nakakasalamuhan natin. So kaya natanong ko lang kay tatay kung may something ba yung anak niya. At sa kanya na mismo nang galing, hindi naman sa akin. So ang sa akin lang naman ay natutuwa din ako kasi nga kahit na ganun yung anak niya, nagtatrabaho pa rin. Kumbaga, nung nakaraan nga, nag-aaral, nagsisikap mag-aral. Diba tay? Kahit na gano'n, na medyo slow siya mag-pick up ng mga bagay-bagay, at least, kumikilos. Mabagal, ano na Kasi napansin ko kasi sa every time na makikita ko doon, pag may mga ginagawa siya, medyo talagang ang bagal ng pick up niya sa mga nangyayari. Pero, at least, kumikilos. Sabi ko ayusin mo yung trabaho mo. Sinabihan ko naman siya, magdandaan ka, baka ikaw makabasag doon. Kasi kaya gano'n ang kilos niya. May time pa nga tatay na bumili ako doon. Tapos siya yung nag-assist sa akin. Sobrang laki nung naging bill ko. Pero pinunta ulit nila, mababa lang pala. Na doble-doble yung mga presyo. Tapos yung iba yung naging presyo. Pero okay lang yun. Hindi ko naman siya dinidiscriminate sa ganun yung ginawa. At ano lang, sabi ko lang mali pala ng pagkakakwenta. O inuulit naman nila. Kapag siya ang nag-assist, titingnan ulit nung mga kasamahan kung tama ba. Okay lang yun. Hindi pa sanay. Inuulit pa yun. Ano po ba tatay ang gusto mong i-message sa anak mo? Kasi hindi ko naman alam kung nakakapagsabi ka ba sa kanya. Dito sa loob ng bahay nyo, nagkakakwentuhan ba kayo? Open ba kayo? Anong gusto mong message sa anak mo? Wala man, nagkikwento lang kami dito para magkabarkada lang. Para magkaibigan. Oo, Anong message mo nga sa kanya? Sabihin mo sa camera namin. Ha? Anong gusto mong message sa kanya? Mensahe mo sa anak mo. Sana ay magsikap siya magtrabaho. Huwag siya yung paanga-anga.
mahirap ngayon ng trabaho ay. Mm. Kailangan lagi kang mayroong ginagawa. Masipag naman mga gano'n yun. Kumbaga mahirap mabakante sa panahon ngayon. Kailangan lagi kang mayroong trabaho. Ibig sabihin siguro ng Tatay Lito. Ano? Yung anak mo naman, nakita ko naman na nagpupursige naman siya na maging masipag sa ginagawa niya doon sa trabaho niya. Tama ako ng ng perspection doon sa anak nga ni Tatay Lito, kasi nga siyempre pinagmamasdan ko din naman. Sabi ko nga, antay ako ng pagkakataon na matanong ko rin kay tatay. Para sa ganun, mas nauunawaan namin kapag bibili kami sa kanila, alam ko yung sitwasyon niya kung bakit ganun, di ba? Mamaya, may mga kasabay ako tapos magalit sa kanya, at least pwede ko nang sabihin kaagad na wag po kayo magalit dyan kasi ganito, ganyan. Di ba tay? May mga pagkakataon na hindi natin inaasahan, lalo na mga tao ay masyado na ngayong mapanghusga. Di ba tay? Tiningnan ka pa lang, inahusgahan ka na. Okay, ano ngayong Pasko, may kahilingan ka pa ba tayo? Ano bang mo? Kayo ba ay tawag dito, kayo ba ay nagkakaroon dito ng party sa bahay ninyo? Hindi naman. Talagang salo-salo lang. Salo-salo lang kami. Salo-salo lang talaga. Hindi mo kami nagkakano ng party. Okay. Basta sama-sama sa pagkatapos ng simba, nandyan ang sa Okay. Tatay, Lito, ito po bang anak ninyo na nagtatrabaho doon ay kung sakali ba na mag-request kami na makausap namin siya, haharap kaya siya sa amin? Sa tingin nyo? Haharap yun. Ha? Haharap yun. Kaya ba niya kaming kausapin? Kayo po makakasabi niya kasi kayo yung tatay. Haharap yun siya. Yun na yan, haharap yun siguro. At yun ay, nag-aaral yun ay. Okay. Sige po tay. Minsan sana gusto ko pag pumunta ako dito, magsasabi kami kapag pupunta kami dito. Ano? Kailan ba nagde-day off ba yun? Walang day off yun. Grabe na. Walang day off? Walang day off yun. Na-day off yun pag maglalaba. O di meron. Sabi mo wala. O di meron. O sige, kapag ganito tatay, anong araw ba yun madalas? Yung day off niya, yung ginagamit yung day off sa paglalaba syempre ng mga gamit Mga niya. Sabado, minsan Linggo. Okay. Sa susunod, siguro mga Friday pa lang, magsasabi kami sa inyo kung mag-off ba siya ng Saturday, pupunta kami ng Saturday dito para na sa ganun ay mabigyan din natin ng pagkakataon na makausap yung bata kasi naniniwala ako na marami tayo diyang mga nag-aantay lang na mga pwede ding makatulong sa mga kagaya ng anak ni tatay na gustong-gusto din makapag-aral. So magbabaka sakali din tayo, malay naman natin ay may maantigang puso sa kanyang anak kasi isa nakita namin sa anak niya, gustong-gusto mag-aral kaso nga lang nakita niya hindi na kaya ng papa niya kaya siya na nag-decide na mag-stop na lang at magtrabaho na lang para makatulong sa kanya. Di ba tayo, tama ba ako? At saka mabait nga yung anak ni Gusto nga mag-aaral nun. Wala akong Ikaw tayo, gusto mo mag-aral? Ay. Ha? Wala na tayo. Wala na. Hindi ko na makita mga pagsusulat pagbabasa niyan. Tatay, ikaw ba anong grade ngayon na tapos mo? Nabanggit mo sa akin dati? Grade 2? Third year high school lang ako. Third year high school. Mali pala ako. Sino ba yung grade? Sino ba yung nakatungtong lang ay grade 2? Okay, third year high school ka pala. Saan ka nag-aral? Maynila ako. Tagal ka ba sa Manila, tay? Doon ako lumaki. Manila boy pala si tatay. Doon ako lumaki. Dito ako nagkasawa. Manila boy ka pala, tatay. Pumunta ako dito, edad akong 22. Ibig sabihin doon ka pinanganak? Hindi. Saan? Sa Quezon. Quezon Province. Saan sa Quezon? Saan? Saan ba yun? Atimunan. Malapit sa Catanduanes. Catanduanes? Quezon ba ang Catanduanes? Sakop yun. Sakop ang Quezon yun. Hindi. Catanduanes. Ang Catanduanes tayo ay ano yun? Bisaya. Parang ano na siya. Sakop nga, kami. Baka sa pagitan nun, ang ibig sabihin ni tatay. Ano? Pwede siguro yung daan papunta. Pero maaga kang nakapagtrabaho sa Manila. Doon ka na lumaki. Sabi mo. Diskargador. Okay. Hanggang sa nakapag-aral ka doon hanggang third year. Sino nagpa-aral sa'yo, tay? Tiyahin ko. Tsahin mo. Kala ko sarili mong sikap. Tiyahin ko. Pinag-aral ka naman ng tsahin mo. Ba't hindi mo natapos, tay? Ba't hindi mo tinapos? Sayang naman yung pagkakataon. Okay, gawa ng mga pisang ko. Pinagbintangan ako na nagdadrag daw ako. Totoo ba, tay? Ay, hindi. Hindi pala. Sila ang nagdadrag, hindi ako. O bakit nagpa-apekto ka, tay? Ay, ayaw kong kinaingitan ako ay.
Kaya ako yung ginawa ko, nag-layas na ako. Dito ako nagpunta. Ganun. So yun ang kinakampiyon nila. Sige, yun ang parali nila. Ano po ba tatay ang sa tingin mong kinaiinggitan nila sa isang Tatay Lito? May ganito ako. May utak. Oo, Ano? Sila ano. At saka baka close sa iyo yung tita mo na nagpapaaral sa iyo. Close sa iyo, mabait sa iyo. Mabait nga sa akin. Kaya nagsiselos. Yung umalis ako doon umiiyak nga. Tiyahin ko. Matamas ako. Okay, so si Tatay Lito pala kahit paano po ay nakatungtong ng 3rd year. Yun nga lang hindi niya natapos dahil nga sa ganung pangyayari. Tapos umalis ka doon, dito ka na napadpad. Sino po ang nagtulak sa'yo naman na mapunta ka dito? Nakipagbarkada ako ng taga rito. Tas sinama ka niya dito. Ano naging trabaho mo dito, tay? Pagdating ko kay gutom din. Gutom din? Pagtatabuhin ako ng tinutuluyan ko. Ay, ginawa ko. Pumasok ko ng buhay na kilikasyon noon. Tapos? Doon ka na nagsimula. Tapos hanggang sa nakaisip ka magtinda ng tubig? Hindi, nag-ano muna ako. Inano ko muna pagkabata ko. In-enjoy ko muna. Tama naman. Bago ka nung nagsimula ka ba magtubig, asawa mo na si Nana, hindi pa? Nag-asawa ko na yan. Asawa na. Stiba muna yan. Kay Ricasio. Okay. Nagbubuhat ng? Kupra. Yun pala ang una naging trabaho mo. Tapos, in-enjoy mo yung pagkabinata nung sawa ka na tsaka ka nag-asawa. Tama naman yun. Yun ang dapat. Yan kasi yung mga payo din ng matatanda noon. Mag-asawa ka kapag sawa ka na sa pagkadalaga. Mag-asawa ka kapag sawa ka na sa pagkabinata. Kasi, ang reason daw noon, paano kung hindi ka pasawa tapos nag-asawa ka na, tsaka ka ba magdadalaga kung kailang may anak ka na, di ba? Mali yun. Kasi maraming ganyan na kung kailan nagkaasawa, doon nagdalaga. Nandyan sa gimikan, nandiyan nagbabarkada, nakikipag-inuman, baligtad kung kailang may responsibilidad na tayo. Tama yung kay Tatay Lito na yun. So, may aral na naman tayo napulot kay Tatay Lito. Alam ko marami namang nakakatanggap ng payo ng ganito sa matatanda noon. Pero ngayon kasi hindi na masyadong, makapansin ninyo sa mga tao ngayon, marami ng ganyan na kahit na may pamilya na talagang liwaliw. Ganyan, minsan napapabayaan ng irresponsibilidad sa mga anak. Kasi nga puro gimmick, ganyan. Porque may ganito, gimmick ng gimmick, ganyan. Parang naging dalaga at binata. So, tama yung kay Tatay Lito na yun. Okay, Tay Lito, yung request ko, sana susunod makausap yung anak mo, ha? Kaya niya po, tutulungan kayo, buti nabanggit ni ate, tutulungan namin kayo maasikaso yung nyo, ha? Tay, hindi kasi ako makapangako na masasamahan ko kayo gamit yung service namin kasi hindi ko din alam kung may mga schedule kami nun. Mahirap na mga ako. Mas mainam ngayon ay magbigay na lang kami ng tulong sa iyo para maayos mo, ha? Kung isasama mo yung anak mo, di bibigyan namin kayong pang-asikaso. Tay? Okay, sige. Sige po, Tay. Maraming salamat sa inyo. At nakakwentuhan namin kayo ngayong araw. Tay? Okay. Merry Christmas po ulit sa inyo. Merry Christmas din. Okay. Gusto niyo po bang batiin yung mga nanonood sa inyo? Ng Merry Christmas? Sa inyo po dyan, mga Mga kababayan. Mga kababayan, Merry Christmas sa inyo lahat. Okay, Merry Christmas daw po sa lahat ng mga manonood ni Tatay Lito. Okay, sa ngayon tayo, pupunta muna kami, ha? At may mga kailangan pa kami lakarin. At mukhang kailangan ko na naman umuwi ng bahay at magpapalit. Basang-basa yung loob ng pako. At baka tayo, alipunga. Butas na ng pako. Si Tatay Lito nga, pwede nang taniman ng kamuting kahoy yung paa ni Tatay. Tatay Lito, kakauli-uli sa baha dito. Lalo na kung madumi, paano yung mga paa nyo niyan? Napasok pa yun dito. Hindi ba pwedeng tambakan? Pwede naman tambakan yan. wala pa tayong pampatambak yan. buti nga hindi naabot sa higaan. Paabot lang naman dito. Gids. Okay. Sige, Tatay. May awan Diyos. Malay naman natin may mga pagkakataon na dumating na matulungan din kayo sa ganitong sitwasyon. Ang hirap po, Tatay, Di bali tayo, wala namang baha kung walang ulan. Di ba, Nay? May baha lang naman pag naulan lang naman. Pag wala namang ulan, wala namang baha yan. Di ba, Tay? Okay. Sige po, Tay. Punta na muna kami, ha? Okay. Kunin ko muna itong microphone namin. At kayo na muna bahala sa pinabibigay ni Commander. Sige po, Nay. Merry Christmas po sa inyo. At paalis na rin kami. Sige po, Ate. Okay po. Sige po. So, ayun, abangan nyo nga pala. Hindi ko alam kung bukas sa isang araw mamimigay tayo sa isang barangay dito sa Kapalonga. Hanap lang tayo kung saan. Mamimigay tayo ng mga papasko. At ginagawa naman natin to every Pasko. Namimigay tayo ng mga
konting ano lang, konting pampapasaya lang dun sa mga kababayan natin dito. So abangan nyo ba kasi isang araw, kasi bukas schedule kina Jojo at Herlin. At si Commander ay kasama din namin dyan bukas. Para nang sa ganun ay may gusto yata pang ibang gawin si Commander o gusto mag-scout dito sa mga pwede na madaanan. So yun, maraming salamat ulit sa pagsuporta, sa pagsubaybay sa mission namin na ito. At huwag nyo kalimutan mag-share, like, comment. At yung mga hindi pa nakasubscribe, siyempre mag-subscribe na din kayo. O, ilulusong ulit tayo dito sa sa baha. Dapat pala itong mga bahay laging malinis itong nila. Nililinisan lagi itong kapaligiran nila dito para magkabaha man malinis yung baha, yung tubig, ibig sabihin. Hindi ganito na madumi yung tubig. Malalim. Ito yung hirap dito kapag ganitong buwan, dire-diretso ang pag-ulan. Talagang gagawin nilang ilog ang ang kapaligiran mo. Maging sa tinutuluyan namin bumabaha din, pero awa ng Diyos humuhupa agad. Tsaka malinis yung nagiging tubig doon kasi nga lagi din naman nililinisan yung paligid. Kaya kung magkatubig man hindi marumi, talagang makita mong malinis. Pero ganun pa man ay salamat pa rin at mabilis sumuhupa. Hindi kagaya nito parang matagal na to, ilang araw na siguro to. Tingin ko dito may 3-4 na araw na to, hindi pa rin humuhupa.